lights, city sights, shopping malls that I stole. 2012, lumika ng ingay ang Pilipinas sa mundo ng turismo. New and old, bronze, gold, warm, charm, hot and cold. Nagsimula lang sa 3 litrato, sinamahan ng nakaaliw na memes. Pinost sa social network sites, instant hit na. Napapanahon na raw para mapansin na may higit sa 7,000 isla ng Pilipinas ng mga turistang banyaga. At bakit naman hindi? Bukod sa natatanging nating kulturang pinaghalo-halo ng iba't ibang impluensya at mga tanawing picture-perfect ika nga, samahan pa natin ng mapagkalingang pag-aaruga. Abay kompleto sikados na ang pagsalubong natin sa mga banyaga. Pero paano na lang kung itong sasalubong sa iyo? At iba't iba pang buhol-buhol na problema, kaya pa kaya nating mapanindigan ang mga katagang isinisigaw natin sa buong mundo. Ang It's More Fun in the Philippines. With all the problems that we have right now in the Philippines, Yep. the traffic, the airport situation, Yep. really worse. Yep. Is it still more fun in the Philippines? Well, absolutely, yeah, and I think it has to be because I think that's what people need to keep in mind to get over those small barriers. I think. He's showing you something on my laptop. Si David Guerrero ay isang half Filipino, half British. Kasama siya sa grupong inilunsad ng kampanyang muling nagpakilala sa ating bansa sa buong mundo noong 2012. There was a story that needed to be told that had not been told, and maybe it's still being told. At sa kakarampot na budget, ninais nilang magkwento at magingay, gamit-gamit ang makapangyarihang mundo ng social media para makatipid. Ang mga negatibong isyu sa ating bansa, binihisan ng positibong imahe. Kaya ang kinababaliwan nating traffic naging It's More Fun in the Philippines pa. Hindi naman sila nabigo dahil narinig yan ng humigit kumulang 5 milyong turista noong 2014. Katumbas ng mahigit sa 200 bilyong pisong kita para sa bansa. Ang mga travel agent daw kasi ay mismong mga Pinoy na walang pukna sa kagagamit ng social networking sites. We wanted to use active, massive online presence to overcome the lack of media spend that we would have. We need to tap into this energy that is there. There's online. This peculiar mix of sociability, activism, access to the internet that we have, and that makes Filipinos number one on social networks. Ayon na rin sa katuwang ni David sa kampanyang ito na si Tony Harris, isang British expat, hindi raw mahirap gawin ang kampanyang ito. Lalo pat siya mismo naranasan ng tunay na kahulugan kung bakit it's more fun in the Philippines. You talk to people about Filipinos and you get exactly the reverse. You get kind, hospitable, friendly, humorous, fun. And that was therefore something that we wanted to bring into the campaign, was that if we could put it into the human element of the experience of coming here. Pero naranasan na rin ni Tony ang mga bangungot na mismong tayo mga Pinoy ang nakararanas mula sa airport hanggang sa mga kalsada. When I first arrived at the airport, I thought it was chaotic. The piles of luggage that people are pushing through, and boxes and crates. And I've arrived with my sort of overnight bag, and it was quite an eye-opener, just sort of finding your way through to eventually get out of the airset at the time. He says, look, I know there are things that aren't fixed, but if we don't start, nothing will ever happen. So I kind of went along with that.
At tulad ni Tony at David, ang model at aspiring actor na si Will Dasovich, sinubukang makiayon din sa buhay Pinoy. Half American at half Filipino si Will. Patapos na ang taong 2013 nang maisipan niyang bumisita dito sa Pilipinas. Pero kahit mahigit isang taon na siya dito sa bansa, turista pa rin siyang maituturing dahil patuloy pa rin daw ang pagkilala niya sa kulturang minana niya sa kanyang ina. Habang tumatagal dito, tila ibang kultura daw ang nakikilala niya at ang larong kalsada ang madalas niyang masaksihan. Sinamahan namin siya ng minsang lumabas at bumiyahe sa EDSA. Naging patintero ang pakikipagtunggali ni Will sa kalsada araw-araw, papunta sa mga lugar na kanyang binibisita. Kung minsa'y habulan bas pa nga ang nararanasan niya. Marami akong nilanghap ng puso. Mahirap maghanap ng bus kasi madaming tao. Pero natagpuan ko na sa wakas. At kung sinuswerte pa, tila hide and seek na laro ang nasusumpangan niya sa bus na tila pagong kung tumakbo dahil sa traffic. Hindi na niya natiis pa ang traffic, kasama na rin ang pangungulit ng ipis, kaya napilitan siyang makipagsapalaran sa MRT. Sa una mukhang siniswerte siya at maluwag ang pila, pero pagpasok niya sa MRT, ibang-iba na ang eksena. Naranasan niya ang maipit na tila sardinas sa isang lata. Ang traffic kung tutuusin ay isang maliit na problema lang daw na maituturing. Maaring diskartehan daw ang salasalabit na problema sa kalsada. Dahil kung tutuusin, ang problema daw wala sa kalsada. Kundi nasa ating paliparan. Are we ready to accept all of those flights? Kasi yung mga gusto nating dumagsa ng mga turista galing sa ibang bansa, ang tanong, paano sila makakarating dito? Alam naman na parang nakita nyo naman yung naiya, punong-puno na. So kung gusto nating dagdagan yung turista, dadagdagan natin ng flight. Ayon sa datos ng Manila International Airport Authority, sa 4 na terminals ng NAIA, nasa 34 na milyong pasahero ang dumagsa noong 2014. Lagpas na ito sa kapasidad ng ating mga paliparan na may takda lamang na tumanggap ng 28 milyong pasahero taon-taon. Bagamat inuumpisa na ang pagsasaayos ng ating paliparan, tila nauunahan ng mabilis na pagdami ng turista ang planong pagpapalawak sa ating airport. At mula sa unang pinto ng ating bansa, dumidiretso ang problema sa iba pang lagusan ng mga turista. From Manila, siyempre yung mga tourist spots natin nandun sa Visayas, sa Mindanao. So yung mga airport doon, hindi pa rin handa. Di ba? Parang hindi pa, parang meron tayong mga plano dati na we should have at least 9 international airports para by 2016. Ilang beses na rin nangyayari ang ganitong eksena sa ating mga paliparan. Ang mga delayed flights na parang normal nang nagaganap. Kaya ang mga pasaherong turista, lokal man o banyaga, di mapigilan ng pagngit-ngit sa mga flight na nauunsyami. Ang punot dulo daw niyan ay ang kakulangan natin sa runway. Dahil sa kasalukuyan, 2 runway lang ang nagsisilbing take-off at landing area na dapat sana'y meron tayong 3 runway para mas mapabilis ang paglabas-pasok ng mga eroplano. Ano lang yan infrastructure lang yan Siguro napabayaan natin na hindi natin binigyan pansin nung araw. Pero ngayon at nabibigyan na ng pansin at talagang very hands-on naman ng gobyerno para ma-develop itong mga airports and seaports natin. Very soon,
we will have not just perfect airport terminals and sea terminals, we will still have our beautiful beaches. But in the meantime, ito muna ang pagtsatsagaan ng mga turista. Tama ba yun? Hindi naman. Marami pa naman kasi you probably will have to spend a few hours in a lousy airport, di ba? Pero pag pumunta ka sa beach, yun ang pinakamagandang beach na makikita mo sa rehiyon. Pag makita mo naman, you might have to endure traffic here and there, di ba? Pero pag natikmang mo naman ang pagkain tsaka yung hospitality of the Filipino people, top-notch naman tayo offering in the region. So ito yung Cave 1 ng Crystal Cave na dati dinudumog ng maraming turista. Pero ngayon, isa na siyang tambakan ng madaming basura.